guys! Nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kit Rolye. And for today's video, mag-answer tayo ng mga questions regarding PTE. Kasi mostly ng mga questions na nare-receive ko dito sa YouTube is from my PTE vlog. So I took my PTE last November 2022. Hindi ko lang sure ngayon kung same pa rin siya. Pero siguro naman wala masyadong pinagkaiba, no? So yun, sagutin natin yung ibang mga questions doon kasi ayun nga, medyo maraming mga tanong doon. So let's start. Well, habang ako yung nagpa-plancha para yun, isahang vlog na lang. So the first question is from yung first question is from Mary Jo. Ang sabi niya, ano pong technique niyo sa repeat sentence? Actually, kung na-download nyo yung AppUni, kung nag-avail kayo ng app na yon, nandun na yung technique kung paano gawin yung repeat sentence. Usually, ang ginawa ko lang nung exam, 'di ba, medyo, hindi naman sobrang haba kasi ng sentence. Parang siguro mga 8 to 10 words, parang ganyan. So, parang, hindi mo naman agad kabisado or ma-memorize yung sinasabi dun sa sasabihin, yung i-repeat mo. Kasi iba-iba siya. So what I did, parang di ko lang alam kung saan ko nakuha yung technique, pero parang sa AppUni rin or kay Jimmy Sim, na yung first 3 words tatandaan mo siya para may masabi ka na first 3 words, then yung last 3 words, yan. First 3 words and the last 3 words. Kasi alam nyo, yung nag-repeat sentence ako, parang kahit nonsense na nga yung sinasabi ko. Basta yung matandaan ko lang. Tapos nag-insert na lang ako ng other words in between. Kasi parang, alam mo yun, nakakaba kasi siya. Hindi ko alam kinabahan kasi ako dun sa, nung nag-exam ako. Kasi parang syempre, di ba nga, dun sa previous vlog ko, na tawag dun, nag-practice ako ng dito sa bahay, tapos ako lang mag-isa, then tahimik. So, nung exam mismo, medyo maingay. So, during repeat sentence, parang sabay-sabay yan, magsasalita, ganyan. So, parang nakaka-distract. So, yun yung technique na ginawa ko. Yung first 3 words and last 3 words na natandaan ko. Then, nag-insert na lang ako ng ibang words in between. So, yun lang yung technique ko. And another comment doon na nabasa ko is from J. Rose Gatdula. Sabi niya, paano pag hindi daw marunong mag-computer, bagsak daw ba agad? Hindi naman, kaya nga 'di ba, mag-practice ka. So actually basic lang talaga siya. Parang kasi pagkaupo mo dun sa area kung saan ka mag-exam, wala naman, basic lang na click ganyan. Hindi naman totally na kailangan mong as in computer literate ka. Ano lang tawag dito? Click mo lang. Tapos, tuloy-tuloy na yun siya. Tuloy-tuloy na yung exam mo. So, hindi mo naman kailangan talaga na advance ang skills mo in terms sa computer. So, kaya nga, di ba, before you take the exam, dapat mag-practice ka muna. Either mag-practice ka sa cellphone mo, then after siguro mga 4 times, the last 4 days mo is mag-practice ka naman sa computer. Kasi, guys, iba pa rin kapag computer, or laptop yung gamit mo kasi doon mo masana yung paano mag-type, ganyan. Kasi syempre, 'di ba, sa cellphone, iba naman yung pag-type sa cellphone then sa keyboard. So, ayun. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka ganun kagaling sa computer is bagsak pa agad. Practice lang talaga. Then another question doon na nabasa ko is, ano score mo from at this spot? So, ayan, i-post ko dito. I-post ko dyan yung grade ko. Ayun, kasi, ewan ko ba, parang, ganoon din naman yung grade ko nung nagmamock exam talaga ako. Kaya lang kasi, mas nakakaba kasi talaga siya kapag actual na. Kasi nga, parang, basta sabay-sabay kasi kayo nagsasalita, ganyan. Tapos, parang di mo alam kung anong lalabas sa exam mo. Syempre, diba, talagang during naman exam talaga kakabahan ka kasi isipin mo yung gastos, ganyan. So, parang, ayun, bukod sa
maingay na nga yung area, kinakabahan ka pa. Kaya, ayun, yun yung grade ko. Pero, okay lang. At least, diba, hindi naman ibig sabihin na yun yung grade ko, bagsak na ako. At least, pasado pa rin. Nagamit ko siya sa visa screen ko, tsaka sa license endorsement ko. So, ayun lang. And, yun pala, may nagtatanong kung ilan daw yung required na grade sa PTE sa mga nurses sana kagaya ko. Ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, parang 55, tama ba? 55 overall grade, then no grade lower than 50, parang ganyan. So, ayun, yun yung passing sa US. May mga nag-question kasi kung ano yung passing sa Australia, ganyan. Sorry guys, wala akong idea sa PTE sa Australia. Kasi hindi ko pa natatry. Don't worry, pag tinry ko na mag-apply sa Australia gamit yung PTE, siguro masasagot ko na. So, yun. Then, another question from Armaine Tanglao. Tanong niya is kung pwede daw ba i-repeat yung recording. Wala, hindi. Ano na, hindi ko lang, parang after you read aloud, di ba, parang repeat sentence agad yung next na type of exam. So, dapat kapag alam mo ng last read aloud na, parang mag-ready ka na. Kasi ako noon, yung first repeat sentence ko, kinabahan ako kasi nga, dun sa previous video ko, di ba, hindi ko alam kung paano i-regulate yung ano, kung gaano kahina or kalakas yung voice na maririnig ko sa headset. Kasi hindi naman hindi ko alam, parang hindi ko dun makita yung roller kung paano i-adjust. So, ayun. Parang yung first word ng repeat sentence talaga, as in, hindi ko siya nag-gets kasi ano daw, kasi sobrang lakas kasi, di ba, after ng beep, 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 may ganyang, may ganyan muna. Tapos magsasalita na agad siya. Tapos sobrang lakas nung speaker ko. Kaya, ayun, medyo nataranta na ako. Kasi, di ba nga sabi ko dun sa technique ko sa repeat sentence, dapat yung first 3 words and yung last 3 words is matandaan mo. So, yun. Kaya, hindi na uulit yung recordings. So, dapat maging attentive ka talaga. Hayaan mong mag-ingay yung mga katabi mo. Kasi, for sure, meron talagang malakas yung boses doon. Lalo yung siguro yung mga lalaki na tawag doon, baritone ba yun? So, alam mo yun, maririnig mo kasi kahit sabihin nilang noise cancelling yung headset, hindi parang, kasi tabi-tabi kayo, tapos ang lalakas ng boses nyo kasi 'di ba parang, paano mare-record ng computer yung voice mo kung hindi malakas yung voice mo kaysa sa katabi mo, parang ganyan. So, ayun, parang maging ano ka lang, mag-focus ka lang sa exam mo, ganyan. Okay, yun. Hindi na uulit yung recordings. Then, another question from Anne. Sabi niya kung pwede daw bang phone lang yung gagamitin sa Ape Uni na app na pang review. Actually, oo, pwede naman. Kaya lang, kung mag-exam ka na, try mo na gumamit ng computer or laptop kasi iba pa rin yung alam mo kung paano mag-type na mabilis. Kasi ako noon, actually, nag-exam din naman talaga ako sa kasi during duty, nagtatry ako na magsagot-sagot, ganyan. Pero hindi mag-exam kasi meron yan sa 8 Uni na parang speaking lang muna, ganyan. 'Di ba? Kaya lang, kapag pagdating na kasi sa writing, syempre, kailangan mag-type ka. So, ayun, nung medyo malapit na yung exam ko, siguro mga 3 times lang naman ako nag-mock exam nun kasi nga wala naman akong personal computer. So, sa asawa ko lang din ako nanghihiram ng laptop niya. So, yun yung ginamit ko na pang-practice. So, mga 3 times ako nag-practice sa computer, as in sa keyboard. Then, yung the rest, sa cellphone na, ganyan. So, masasabi ko lang, kailangan mo pa rin mag-practice talaga sa keyboard kasi iba pa rin yung parang gamay na ng kamay mo yung keyboard kung saan yung mga letters, ganyan. Kasi rin tawag dito sa writing, 'di ba, may time limit din siya. So dapat mabilis ka rin mag-type. Another question from Karen Joy Carancio. Natanong niya kung same lang daw ba yung grade or almost the same lang ba yung
tawag doon, yung grade ko sa mock exam and then sa actual. Actually, kung hindi lang ako kinabahan, kung hindi lang ako na-rattle at na-distract sa mga katabi kong ang lalakas ng boses, siguro mataas din yung grade ko. Kaya, ayun, medyo malapit naman dun sa grade ko. Parang feeling ko, medyo mataas yung grade ko dun sa nung nagmamock exam ako. Kasi nga, ayun, parang confident ako sa sarili ko. Ako lang kasi mag-isa. Tapos parang kausap ko lang yung laptop or yung cellphone ko, ganyan. Kaya lang pag sa ano kasi, pag sa actual, di ba nga sinabi ko, parang kapag, kaya nga pinili ko yung IELTS, di ba? Kasi parang, hindi ko kayang magsalita. I mean, parang hirap kasi mag-ano, lalo sa speaking, nakakaano siya, nakakabulol, parang ganyan. Parang nauuna yung bibig ko sa mga words. Kaya ayun, kaya, sa ano, medyo, feeling ko lang, bumaba yung grade ko sa speaking. Yun. Kasi nga, bakit? Basta nakakaano siya, speaking. So, kasi parang meron doon, may points kasi yung read aloud. 'Di ba? Yung read aloud, parang may points siya sa speaking. Tsaka sa speaking. So, sobrang lakas ng boses ng mga katabi ko. Feeling ko lang, hindi masyadong rinig rin yung boses ko. Pero, siguro naman nadidinig din ng computer yun. Kung, hindi ko lang sure ha, I'm not sure, kung mas malakas yung boses is mas mataas yung grade. Kasi yung voice ko during exam is normal lang. Yung normal lang, kasi pero, mas naririnig ko talaga yung katabi ko. Ganon. So guys, kung gusto niyo mag-exam kayo sa medyo maingay na lugar, yung naririnig niyo yung boses niyo, ganon. Though ako naman, naririnig ko naman yung voice ko during exam. Pero mas naririnig ko yung boses nung katabi ko. Ganon. Tsaka yung mga nasa paligid ko. Kasi, basta, yung unang exam kasi is read aloud. Yan, sabay-sabay kayo mag-iingay. As in, sobrang parang sabayang bigkas talaga. Sa mga nakapag-take na ng PTE, for sure, alam nyo yun. Hindi ko alam. Kasi nga, iba yung nakasanayan kong pag-practice. Yung pag-aral, 'di ba? Ako lang mag-isa, ganyan, then walang maingay, unlike dun sa actual na sabay-sabay kayo kasalita, then alam mo kung kaninong template yung ginamit. It's either kay GMSM or kay PTE, kay APUNI, ganyan. So, ayun lang guys. Sana may napulot kayong bagong info regarding PTE sa mga hindi pa makapag-decide kung mag-PPTE na, or yung mga bumagsak sa IELTS na I mean mga nahihirapan sa IELTS, ganyan, magre-retake. Why don't you try mag-PTE? Kasi di ba nga sayang yung pera na mga gastos mo sa IELTS kung kaya mo namang i-take ng one take lang yung PTE. Kasi sobrang, di ba, napakadali lang i-pass nung PTE talaga. Kasi 50 lang yung passing, ganyan. I mean, 55, ganyan. Madali lang siyang, madali lang siyang i-pass. Kung kahit less than 2 weeks na kayang-kaya mo ipasa yun. So, ayun lang. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!